Hali kayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Nilupig niya ang kamatayan, ipinagkamit sa atin ay buhay. Alleluia. Sa'yo poon naming sinta. Hali kayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. The great spiritual writer Thomas Merton once said that a saint is not the good person, but rather he is the person who always sees and experiences the goodness of God. Gusto ba natin maging banal? Hindi sapat ang pagiging mabuti. Ang pagiging banal ay yung pag nakikita mo at nararanasan ang Diyos sa iyong buhay. Ang kabutihan ng Diyos ay nararanasan natin hindi lang sa mga pagpapala na tinatanggap natin araw-araw. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang makikita at mararanasan sa magandang kalusugan, sa kayamanan, sa pagkakamit ng ating mga pangarap at mithiin. Pero sa gitna ng ating mga pagsubok, sa ating mga paghihirap, sa ating mga problema, pwede din natin maranasan ang Diyos. Lalong-lalo na sa ating mga pinagdadaanan na suliranin, mga masasakit at mapapait na karanasan, malapit na malapit ang Diyos sa atin. Kaya naman, habang pinagdarasal natin ang ating mga sariling petition, intention, alalahanin din natin ang ating mga kapatid na dumadaan sa mga iba't ibang pagsubok. Ang mga may utang, mga may karamdaman, mga namatayan, mga inaabuso, mga malalayo sa kanilang mga pamilya. Naway tayong lahat makita natin at maranasan ang Panginoon na nagpupuno sa ating mga pangangailangan at nagpapalakas sa atin sa paglalakbay sa buhay na ito papunta sa buhay na walang hanggan. Para makita tayo minsan pa na maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo'y magpakumbaba, kinihiling ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming pagkilala ng iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ay tagapamagitan, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin, patayin ang mga lagad ng Panginoon. Kaya lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya. Maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sino man. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ko rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo.
Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasama-sama sa mga lagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, 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 alleluia. Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, maliban kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din man, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng iyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. God is good, sobra-sobra, God is good. Napakabait po, sobra-sobra ng Diyos dahil sa walang sawa niyong pagsuporta sa aming parokya, napakarami po nating natutulungan. Lalong-lalo na sa mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo, tayo po ay nakabisita sa ating mga kapatid sa Piitan. Tayo po ay nakatulong, nakapagbigay ng mga essentials na mga pangangailangan nila, mga tsinelas, sabon, toothbrush,
para sa pang-araw-araw po nilang pangangailangan. Hindi po ito magiging posible kung hindi po sa inyong tulong, sa inyong kabutihan. Kaya nga po, maniwala po kayo po ay palagi ko ding iniisip at sinasama sa aking dasal, that as you bless us, and we try to bless others through you, I ask the Lord to continue to bless you para po tuloy-tuloy ang ating pagtulong sa ating mga kapatid na nahihirapan. Once again, maraming salamat po, and may the Lord continue to bless you and to keep you. Hindi ko po alam kung napansin nyo ito, no? Kung kailan po tayo magsisimba, kung kailan tayo malapit na magdasal, bakit po doon madalas na lumalabas yung masama nating ugali? Halimbawa po, hindi niyo po napansin na paglinggo, alam mo na kailangan mong pumunta sa simbahan, magdasal, magsimba, pero bakit doon pa na nararamdaman mo na napakatamad mo, wala kang gana? Dumarating po yan, di po ba? Bakit kung kailan ang linggo, doon po na nag-aaway-away kayong magpapamilya? Kagising mo pa lang, pupuntahan mo yung mga bata, sisigawan mo sila dahil napakatamad nila, nakahiga pa. Pag sinabihan mo na tumayo, ayaw pa rin tumayo, mag-aaway kayo. Ganon din sa iyong asawa. Late na kayo, papunta kayo sa simbahan, doon kayo nagbabangayan. Kung kailan malapit kayong magsimba, doon meron kayong argumento at hindi pagkakaintindihan. At pagkatapos, pagdating nyo sa simbahan, nandun pa rin yung iyong galit, yung iyong inis, wala ka sa mood, binabawal mo, pinangangaralan mo yung iyong mga anak, napakalikot nila. Bago ang misa, bakit minsan napakarami po sa inyo, aminin, dun pa magchichismisan. Pag makikita mo yung iyong kakumare, imbis na tumahimik, mag-meditate, magdasal, ayun, yung mga kwento. Uy, Mars, alam mo bang latest? Alam mo ba yung nangyari? Bakit kung bago yung ating pagsisimba, pananalangin, doon napakarami mong napapansin, diyan ka naguhusga, nagkri-criticize ka. Pero pag nagumpisa ng misa, parang merong transformation, merong malaking pagbabago sa iyo, tumitino ka. Nagbe-behave ka. Sinasabi mo, okay, ito na. Dadasal na ako. Yung aking attention, ibibigay ko sa Diyos. Magpupuri na ako, kakanta na ako, magpa-participate na ako mabuti sa misa. Bakit ba kung kailan tayo magsisimba? Kailangan maayos tayo, kailangan matino tayo. Minsan, lalagay mo yung halo mo, pero pagkatapos mo naman magsimba, mawawala yung halo, ibabalik mo na naman yung iyong mga sungay. Amen? Karamihan sa atin nararanasan yan. Parang merong hati at ang tawag po ng isang manunulat dito, a split-level Christianity. Iba yung ugali natin sa labas, iba yung ugali natin sa loob ng simbahan. Amen? Ang tanong, gusto lang ba makita ng Diyos sa atin yung mabuting parte natin? Di ba hindi? Kung tatanungin natin ng Diyos, ano ba talaga ang kanyang gusto? Isa lang ang kanyang nais, yung totoo. Gusto ng Diyos na makasama tayo. Don't get me wrong. Gusto ng Diyos na makatagpo tayo. Pero gusto din ng Diyos na makasama tayo hindi lang sa loob ng simbahan, kung hindi sa labas. Mga kapatid, gusto tayo ng Diyos na makasama, hindi lang dun sa magandang ugali natin, pero kahit na yung hindi nating magandang pag-uugali. Remember, my dear friends, that when God meets us, He meets us not only at our best. God meets us also in our worst. God does not only want us in the Mass, but God also wants to be with us in our mess. Tandaan niyo po yun. Nakikisama ang Diyos kahit na sa magulong parte, maingay na parte ng iyong buhay. You don't need to be perfect to meet God. Remember that. Do you want to meet God? Just be who you are. Just be available to God. Amen? Yan yung narinig natin sa unang pagbasa eh. Si San Pablo, nakatagpo niya ang Diyos sa gitna ng kanyang paglalakbay. Sino si San Pablo dati? Kung hindi isang taong masama. Siya'y nagpapadakip sa mga Kristiyano. Pinapayagan niya na patayin ang mga naniniwala kay Jesus. Makasalanan siya. Pero tingnan niyo na po, na kahit na dun sa kasamang pag-uugali niya, kahit na hindi pa siya nagbago, kahit na kala niya siyang tama, meron siyang pride, kataasan ng loob, nagpakita, nagparamdam si Jesus
sa Kanya. Even if he had a bad behavior, a wrong belief, that did not stop God to meet him along the way. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin, nag-aaway ang mga Hudyo. Hindi nila maintindihan yung tinuturo ni Jesus na paano ang taong ito, makakain natin ang laman niya, matatanggap natin ang dugo niya. Pero kahit na may kaguluhan sa kanilang isip, kahit na merong pagdududa sa kanilang puso, kahit na merong paghuhusga kay Jesus, tingnan niyo po, hindi tumigil sa pangangaral, sa pagtuturo si Jesus sa kanila. God met where they were. God did not stop being with them, even if they were not perfect. Yan ang mabuting balita na hindi tayo iiwan ng Diyos kahit na hindi pa tayo handa para sa Kanya. God will never leave us even if we sin. It is only us who leave God because of our sins. Kaya nga, huwag tayong mahiya sa Diyos. Alam Kanya. Tanggap Kanya. At kung sanang mauunawaan mo yon, lalo mo pang pag-igian na makilala mo din siya. Kung nararamdaman mo yon, natanggap ka niya, sana pagbutihin mo ang iyong sarili para maging mas katanggap-tanggap pa. Amen? Oo, magpakatotoo ka. Pero pwede ka ring maging mas mabuti kung sino ka ngayon para sa Diyos. Magandang itanong, nasan ba ako ngayon sa aking buhay? Ano ba yung mga gulo ng aking buhay ngayon? What mess am I in now in my life? May mga nangingialam ba sa inyo? Nangingialam ba yung mga bayaw mo sa pera niyong mag-asawa? Palagi na lang bang umaasa yung anak mo sa inyo? Ngayong pagkatanda-tanda nyo na, hindi nyo na kayang magtrabaho, pero lahat pa rin ng obligasyon, responsibilidad, pati sa mga apo mo, ikaw pa rin. Naghahanap ka ba ng pera para gumaling ka, makabili ka ng gamot, makapagpagaling ka? Bigla bang namatay yung iyong minamahal na hindi mo maintindihan? Hindi ka pa nakahanda. Nagtatanong ka sa Diyos, bakit? Where are you now in your life? What mess are you now in? Ang buhay hindi naman palaging ayos eh. Hindi po ba? Minsan at madalas, ito ay magulo. Pero tandaan po natin na kahit na sa sakit, sa dusa, sa lungkot at gulo ng buhay, nandyan pa rin ang Diyos. Amen? Kung tatanggapin po natin ang presensya ng Diyos, babaguhin niya tayo. Papalitan niya yung iyong lungkot sa tuwa. Bibigyan ka ng lakas mula sa iyong panghihina at bubuhayin niya ang iyong pag-asa galing sa iyong pagsuko. Nung pong pumunta kami sa Piitan, nung bumisita kami sa mga nakakulong dito po sa jail, nagtatanong po ako, nangungumusta sa mga nakakulong. At napakasaya po nagkukwento ng mga volunteer natin. Kasi sabi nila, alam niyo Father, oo, marami po dito nagkasala, nagkamali. Pero alam niyo po, karamihan po dyan, follower niyo. Palaging nakikinig sa mga homily niyo. At minsan nga po, mas updated sila kesa sa amin. Mas alam nila yung mga homily niyo, yung mga advices niyo. Araw-araw po yan. Nagsisimba sa Facebook, sa YouTube, kahit na nakakulong. At nakikita niyo po na sila'y mga nakakulong, pero karamihan po dyan, mas malalim pa yung pananampalataya nila kesa sa atin. Meron po dyan, memorize na nila ang Biblia. Ang galing pong magdasal. Ang galing pong mag-preach. Nagsasalita sa harap. At kwento po nila, nag-share din po yung mga inmates. Sabi nila, nagpapasalamat sila sa Diyos dahil dun sa kanilang pagkakulong, naging daan po yan para lumalim ang kanilang pananampalataya at para makilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil nung nasa labas sila, palagi po busy, nagtatrabaho. Nung sila'y nakulong, wala naman pong ginagawa. Maghapon, isa po sa hindi nila pinapalampas ay yung magdasal, magbasa ng Biblia, magsimba. Tingnan niyo po yun, no? Doon sa karanasan ng pagkabigo, doon sa nakakahiyang sitwasyon na nakulong ka, ay yun pala ay daan para matagpuan mo ang Diyos at para mas pagpalain ka pa niya. Wow! What a great news that God will meet us in the mess. Yes, we encounter God in the Mass. But after you celebrated the Mass,
When you go home, believe that God is also here with me. Ano man yung problema nyo sa bahay, ano man yung pagsubok mo, tandaan mo, andyan din ang Diyos. Buksan mo ang iyong isip, ang iyong puso sa Diyos. At pag nakatagpo mo siya, hayaan mo ang Diyos siyang magbago sa iyo. Hayaan mo ang Diyos na gamitin ka bilang instrumento din ng pagpapala ng iba. So my dear friends, do not be afraid of your mess in life because God will meet you there. And God will transform you into a new person, a person of blessing for others. Amen. Binibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin. Sa hapag na ito, hinihiling natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ating sabihin at dasalin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, binigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipagkaisa sa Kanya, kami rin lahat ay makaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. We ask for your mercy as
Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyong kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus, pinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. At inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang, ang amin naway pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. God meets us not only in the Mass, but more importantly, God meets us in our mess. Naway, kung magulo ang iyong buhay, mabigat ang iyong pinagdadaanan, tumigil ka sandali. Kilalanin mo, nandyan ang Diyos sa iyong tabi. Bago ka magreklamo, bago ka maghimutok, magpasalamat ka. Sabihin mo, Panginoon, alam ko, kasama kita. Salamat. Papasukin mo ang Panginoon sa gitna ng iyong nararanasan na pagsubok at naway hayaan mo siya na baguhin ka niya at gamitin ka niya. Hindi lang sa iyong pagpapala, kundi sa pagpapala din ng iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ngayon ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.